galaw mo. As to any position, may pros and cons. Okay? Ano bang cradle position? From this, I grab one leg, I grab this. Nalala mo to, di ba? So, ang pros niya is I could pin him down. Ang cradle position in catch wrestling, ang goal talaga is to flatten him. Hindi siya makagalaw. Yung MMA to. At kung MMA, pwede akong umatake. But here's the thing, if I don't want to punch, yung kamay ko, hindi ko masyado magagamit kasi nakalock. Tuhod pwede, pero depende. Pero nga lang, pag tinuhod mo around the spine, mahirap na. Now, if this was street fighting, mahala na. But this is not. So, ang option natin dito is to pin him down. And a natural reaction ng partner pag pinipin down, isaharap talaga siya sa'yo. Anong natural reaction? Lalaban yung humarap sa'yo, harap ka pala sa akin. Yan ang natural reaction na. So, first submission natin is a knee bar. Okay? Knee bar, no pun intended, parang arm bar, pero sa tuhod. So, kung sa arm bar, disengage muna ako. Kung sa arm bar, kailangan naka-pinch ang tricep, right? Thumbs up, naka-isolate to. So, dito ng elbow, hata. Sa knee bar, ganun din. Paa, Nakaganyan toes. toes down. Exactly. This time around, toes down. Pero kung naka-pinch ka sa tricep, this time around, naka-pinch ka sa quadricep. So, how would you do that from a cradle position? Ito ko, right? So, makakap siya from this. Kung hindi nakamalayo mo pa, bar, makakap si Kevin. Ito na, naka-isolate na ako. May primer na ako. Right? So, definitely, you're gonna pinch the leg before he does anything else. Next question is how you do that. From this position, itong paa na to, papasok ko lang dito. Itong paa, mag-slide here, block. You have to make sure na naka-isolate. Just like an armbar, there are good angles sa armbar. Pag armbar na medyo nakahiga, hindi maganda. Best armbar, naka-taas. Sa paa, sa knee bar, mas maganda, naka-45 degree. Kasi kung nakagilid ka, mas madali niya yung maitatanim mo pa, sige tanim mo pa mo, at makabangon. So the best knee bar is this angle. Yakap, pinch, elbow, ng knee bar. Okay? Ulit tayo. Okay ka lang? Masakit sa tuhod? Dapat na. Take down, side mount, kesa, pero ito pinili ko, cradle. Okay? Nakamalayong pa, harap. Harap sa akin si Kevin. Ito maganda. Just like any submission, it will be effective if you have a preposition. What is a preposition to a good submission? A good position. Okay? Or, good pounding. So, nandito ako. Ito yung pounding ko. Saan ang attention niya? Nandito. Okay? Which allows me to focus here and finish. Okay? Hindi na naka-45. Some people, hino-holster pa nila to. Kapit sa puwet. Tingala. Ito okay na sa akin to. Kasi naka-toes up. Okay? Balik tayo. And in the middle of the video, tinamaan ako ng cramps pero naka-video na yun. Napasin mo na. Balik ako dito ha. Hold, kapit. May knee bar sa kabila, kaya dito mo tayo mag-focus. Okay? Kung paano to, isolate. Tingin si Kevin. From this position, what you can also do is to grab this. Huwag niyo ibaba dito, ipihit niyo papunta dito. Papunta dito. Yes. Iniiwasan natin yung talampakan niya. Okay? Certain belt level, may mga certain tournament lang na pinagpapayagan. Pero so far sa mga amateur, allowed ang straight foot lock. Ang concept naman ng straight foot lock is itong paa na to, hina-hyperextend mo. And also dahil madalas sa amateur tournaments, may shin guard, okay? Yung pasok niya ay dito sa ilalim. So, okay siya, wapa. So, naka-cradle lang ako siya. Yan. From this position, dito pasok ka, kuha, higa, forward. Naka-pinch. So, itsura lang niya naka-pinch. You can traverse your leg here, kung bahala. Pero what I like to do is to lalayo ko yung pahiga ko sa gilid. Okay? Napit ka na maigit. Tingnan lang. Coach, yung pinch sobrang importante sa control. So again, going back to the subject, position makes perfect submission. Okay? Position natin yung ano yung ginagawa mo bago mo gawin yung submission. Position, nasaan ka pag ginagawa mo yung submission. Okay? Sige. So ganito gagawin.